promised me long ago that someday Jesus loves me, so he went willingly to get Gethsemane. The greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid at yung nabasa ko sa invitasyon ni Dr. Erwin, sabi ko mag-international tayo ngayon kasi international yung title. At saka yung nakita ko yung Brookside Seventh-day Adventist Church. Akala ko nasa Amerika siguro to. Yung tinignan ko sa internet, nasa Pampanga pala. So sabi ko, magtatagalog pala ako ngayon. Ang iniisip ko, baka baloktot yung Tagalog ko. At kasi matagal na akong hindi nakapagsalita ng Tagalog. Yung last time na nagsalita ako ng Tagalog, doon pa sa Maynila, nung pre-pandemic pa. At mas marami pa yung pawis ko kaysa mga salita ko. Kasi hindi naman tayo nasasanay na magsalita ng Tagalog. Kasi andito tayo sa Bisaya, yung salita namin dito ay Cebuano at saka Ilonggo. Meron ding Karaya at saka yung Waray nasa Samar. So, yung Bisaya is a very diverse place para sa language. Hindi kagaya ng nasa Manila. Merong diversity din. Kailang magsasalita ka ng Tagalog, acceptable lahat. At sa Mindanao, magsasalita ka ng Bisaya o Cebuano, it is acceptable. But in the Visayan region, it's different. Magsasalita ka ng Bisaya, hindi maintindihan ng mga Ilonggo. At yung mga taga-Samar na waray-waray, kaunti lang nakakaintindi ng Bisaya. So, minsan nalilito kami dito sa Bisaya kasi dapat at least 2 languages yung nalalaman mo, yung Bisaya at saka yung Ilonggo. At saka pag pumunta kami ng Romblon, magsasalita din kami ng Tagalog kasi yung Romblon ay Tagalog. So, it's very diverse. And I'm grateful with Dr. Erwin Hardinico sa pag-invite sa akin na magsalita dito sa inyong Zoom worship. Si Dr. Erwin ay mas close sila ng asawa ko kasi isang grupo sila sa singing group. At yung mga Hardinicos, yung kanilang ama at saka yung kanilang parents ay close ko talaga kasi naging ninong ko sa aming kasal ni Mrs. At palagi akong pumupunta sa kanilang bahay mag-Bible study. At minsan, meron si Doc na pinapa-recommend sa akin na yung Bible students, ako yung pumupunta.
At nung na-assign na ako sa district at saka sa office, na balita na namin that Dr. Eldred and wife also, they already passed away. But the parents of Dr. Erwin is very close and dear to my heart. Na minsan nga pumunta kami sa kanilang ancestral house doon sa Bunbon, ba yun? Magalyon. So maganda ng lugar nila. So isang kagalakan po na tayo ay kasabay tayo na magsasamba sa Panginoon at purihin ang kanyang pangalan ngayong araw na Sabado. At isang kagalakan po na first time na makikita kayo dito sa Zoom. At salamat Dr. Erwin for this very rare opportunity that I could speak before this congregation and before our members. Thank you so much for this opportunity na tayo po ay makapag-share ng mga salita ng Panginoon at yung salita ng Panginoon ay magiging ating spiritual na pagkain ngayong araw na Sabado. So ngayon, yung title ng aking presentation ay Through the Windows or Through the Window of Grace. I just want to let you know that minsan itong message na to ay napagkamala nila na mensahe ng protestante kasi bihira yung Adventist mag-message ng grace. No? Yung biyaya. Kasi yung mensahe ng mga Adventist palagi ay nasa obedience. No? Obedience to the law. We don't undermine the law. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay because of the law. But we want to show you how wonderful the grace of the Lord through the death of Jesus Christ ngayong umaga. At I would like to present it sa inyo na at least mabalansin natin yung gawa at saka biyaya na ibinigay ng Panginoon para sa atin lahat. So I would like to share my screen or my presentation to you this morning. So yung title natin is Through the Window of Grace. Sa bintana tayo palaging nag-iisip at doon tayo nag-spend time na mga malalalim na pag-iisip. Ako, I usually do that in our house. Nasa bintana ako. And for me, the window is a place for contemplation. Doon tayo mas malalim yung maiisip natin pag andun tayo nasa bintana. At tsaka yung makikita natin yung pananaw ng buhay doon sa bintana. Usually, when we meditate doon sa bintana, makikita natin mas mamalalim yung ma-meditate natin. Mas maganda kung nasa tapat tayo ng kalikasan, doon tayo nag-iisip, at yung bintana ay nagiging channel na makikita natin ang labas ng mundo natin. And minsan yung buhay natin ay na-frame, no? Na-frame natin doon sa bintana. Doon natin makikita yung ating mga worldview natin, yung mga pananaw natin sa buhay. And so, I would like to give you a study on the perspective, our perspective in life. So, dito din tayo nag-spend ng kung ano yung naiisip natin sa ating buhay, yung mga spiritual na bagay na atin maiisip. Marami tayong naisip, yung future natin, na pag-iisipan din natin. So doon sa bintana, it became a channel
where we can see the world outside of our own sphere, and we can see also the reality of the world outside. So paano ba yung nakikita nyo na pananaw sa buhay? I would like to ask this one. Okay lang ba ang klaseng laro to na yung isa malaki, yung isa maliit, no? Of course, masasabi natin na unfair talaga to. Hindi fair yung pagkaka-match up ng player, and we can say that it is not fair. Sabihin ko sa inyo mga kapatid na hindi lahat ng bagay dito sa mundo ay patas. Makikita natin na we will look around our environment, we can see a lot of unfairness. For example, yung iba sa atin ay maliit. Ang iba naman ay malaki o mataba. Ang iba matangkad. Ang iba hindi naman pandak, medyo pandak lang. Ang iba yung maputi. Ang iba parang mata lang yung ngipin makikita. Ang iba parang smart. Matalino talaga. Ang iba hindi naman bobo, pero late bloomers lang yung sabi nila. Ang iba yung gwapo at maganda. Ang iba siguro sasabihin natin na never mind na lang. Others have long hair. And luckily, I have hairs before, but my hair were gone. So, pinag-iisipan ko na baka unfair din ito. So you can see that there are a lot of unfairness in this world. Ang iba mayaman, ipinanganak na mayaman. Ang iba ipinanganak na pulubi. Yung mga pulubing mga tao ay nagsasabi, ba't kami pulubi? Siguro unfair yung Panginoon kasi ipinanganak kami na pulubi. Ang iba ipinanganak na malusog. Ang iba ay ipinanganak na may kapansanan. So, yung iba masasabi nila that life is going against all odds. Parang yung mundo ay galit sa kanila. And at some point, we may shout to the world that indeed God is not fair for creating us na hindi patas. Hindi patas yung pagkakagawa sa atin ng Panginoon. And you see, if you look around this world, you can see a lot of unfairness. And many people, maraming mga tao na nagsasabi na yung buhay sa mundo ay unfair. Ngunit ngayong umaga, dadalhin ko kayo sa isang mensahe sa banal na kasulatan na makikita sa Mateo 20. Itong parable nito, no? Maraming parable sa banal na kasulatan. In fact, there are more or less 40 parables of Jesus Christ. At itong parable na ito ay tinatawag natin the vineyard workers or manggagawa sa ubasan. Makikita natin na sa parable ni Jesus Christ na mayroong pulubing pamilya. And I would like to tell this in a different story, maybe a more modern scenario of the story. Isang araw may isang pulubing pamilya na nagugutom yung pamilya niya, yung asawa niya nagugutom, yung mga anak niya nagugutom. Sabi niya, Panginoon, wala na kaming makain ngayon. Bukas, merong ani. Yung mga mayayaman na mga tao, may ani. Pupunta ako, Panginoon, sa merkado o sa palengke. At doon mag-standby siya at maghihintay ng uupa sa kanya sa pag-aani ng ubasan. So sabi niya, Lord, maawa kayo, bigyan mo naman kami ng biyaya
galing sa iyo para yung pamilya ko makakain naman. So natulog sila at kinabukasan mga kapatid, maaga pa siyang pumunta ng merkado, mga 5 o'clock in the morning. At surely, merong nag-alok sa kanya, nauupa sa kanya para sa trabaho. At sabi ng may-ari ng ubasan, sabi niya, okay, magtrabaho ka sa akin, tatanggap ka ng 1 denaryo sa bawat araw na pagtatrabaho. Kung gawin natin ngayon sa Philippine context na siguro yung sahod na matatanggap niya sa isang araw ay 500 pesos, for example. Sabi niya, salamat sir. At salamat sa Panginoon sa biyaya na binigay niya sa akin at sinagot niya yung aking panalangin. At ngayon, pupunta ako doon at magtatrabaho para sa yung nag-upa sa akin. So pumunta siya sa vineyard doon sa ubasan at nagtrabaho siya. And the early part of the morning, at 6 o'clock in the morning, he was already working hard, doing the best he could. Yung inubos niya siguro yung lahat ng kanyang energy para sa pagtrabaho sa ubasan. And while he was doing there, he started working at 6 o'clock in the morning. Nag-umpisa siya na magtrabaho, masipag, mabilis, malinis. Siguro wala ka nang masasabi sa kanya, masipag talaga na tao magtrabaho. Ngunit nang dumating ang 9:00 ng umaga, merong another batch na mang-aani na idinagdag yung may-ari ng ubasan para dagdag na mag-ani ng kanyang ubasan. Ngunit, nung dumating ang 12:00 ng tanghali, meron ding nadagdag na grupo na mag-aani kasi parang kulang yung mga naupa niyang worker doon para mag-ani ng kanyang ubasan. At saka na 3 o'clock in the afternoon, meron ding dumagdag na trabahante na mag-aani. At siguro mga 4 o'clock in the afternoon, pumunta yung may-ari ng ubasan sa merkado at nakakita siya ng isang tao na parang walang ginagawa doon. Sabi niya, ikaw, tamad ka na tao dahil wala kang ginagawa dito. Sabi niya, hindi ako sir tamad. Kanina pa akong umaga dito, walang gustong umupa sa akin. Gusto kong magtrabaho, gusto din ako makatanggap ng biyaya galing sa may-ari ng ubasan. Kundi walang isang umupa sa akin. So gusto kong magtrabaho. Sabi niya, gusto mo talaga magtrabaho? Sige, punta ka sa aking ubasan. So dumating siya ng 5:00 ng hapon. At doon nag-upisa siya na magtrabaho hanggang dumating ang 6:00 ng gabi. Pagdating ng 6:00 ng gabi, yun na ang panahon kung saan yung ipamimigay yung sahod sa mga trabahante na inupa ng may-ari ng ubasan. So, lahat sila excited na. Andun sila, nagpipila-pila na. Yung unang pumila, yung 5 p.m. worker. Excited yung 5 p.m. worker kasi 1 oras lang yung trabaho niya. Pagka 6 o'clock, makakatanggap na siya. So, hindi siya nag-expect ng malaking sahod kasi yung oras niya, maliit lang, 1 oras lang. Pero kahit na, excited siya kasi pinipray niya sa Panginoon na makakatanggap siya ng trabaho. So siya yung naunang pumila at ang laking sorpresa niya. Kasi hindi niya naisip na ang may-ari magbibigay sa kanya ng sahod na 1 denaryo or 500 pesos with just for 1 hour work. Sabi niya, itong 500 pesos na ito ay sahod para sa buong araw
na pagtatrabaho, ngunit yung may-ari ay binigyan ako ng sahod na isang araw na pagtatrabaho. Ang laking sorpresa niya, mga kapatid, at masayahin siya na umuwi sa bahay. Yung nasa 12 hours work, yung nagtrabaho from 6 to 6, nakita na yung isang lalaki na nakatanggap ng 500 pesos. At sabi niya, wow, isang oras lang yung kanyang itrinabaho. Pero nakatanggap siya ng 500 pesos. And then, he started to count the number of hours na kanyang natrabaho. Sabi niya, baka sa kanya, 1 hour lang, sa akin, times 12. Baka malaki ito. And so, he was so excited na nagpipila doon. Pero yung nakita niya, yung 3 o'clock p.m. na nagtrabaho, siguro 9 hours lang na trabaho, nakatanggap din ng 500. At saka yung 12 p.m. or p.m. worker, yung tanghali na, nakatanggap din ng 500. Sabi niya, parang hindi maganda to. Parang masama to. At yung 9 o'clock worker, nakatanggap din ng 500. And kung ating susuriin, pagdating ng 12-hour worker na siya yung masipag na nagtrabaho ng 12 hours from 6 to 6, nakatanggap din ng 500 pesos. So nagalit siya. Ang sabi niya, unfair. Hindi pantay ito. At makikita mo sa kanyang mukha ng ngiti at pananabik na uwi sa pagkadismaya at galit. Sabi niya, tignan mo sir, buong araw akong nagtatrabaho at itong 1 oras na manggagawa, nakatanggap lang ng katulad ko. It's unfair. Hindi ito makatarungan. Hindi ito pantay. Hindi ito patas. At yung kanyang ngiti at pananabik na change ito sa pagkadismaya. Makikita natin. So, nagalit siya sa may-ari sa bukid o sa farm kasi nakatanggap siya ng hindi patas na bilang ng sahod. Ang sabi niya, can you imagine sir, itong tao, 1 oras lang yung trabaho niya, nakatanggap siya ng 500. Pwede ba yung 1 hour na pagtatrabaho magiging katapat lang ng 12 hours na pagtatrabaho? Sabi niya sa may-ari na bukid, wala akong ginawang mali sa'yo, sabi ng may-ari. Hindi ba't nakipagsunduan tayo? Natatanggap ka ng 500 pesos sa isang araw. At bakit ka nagagalit sa akin? Sabi ng may-ari, samantalang ako ay naging mabait lamang sa iba. Sabi niya, kasi nagalit ka sa akin, alis ka, kunin mo yung sahod mo, yung pira mo, agwad ka nang bumalik dito. And so, the worker went home enraged with the farm owner, and he never returned, and he never worked again. Hindi na siya nakapagtrabaho doon sa farm owner kasi nagagalit siya sa kabaitan ng isang owner ng farm. Makikita natin yung parable of Jesus. At ang ating maitanong ngayong hapon o ngayong umaga, ano ba yung interpretasyon ng parable of the vineyard workers? Siguro simple lamang ang interpretation nito, mga kapatid. Ang 1 oras na manggagawa, nakikita niya ng kanyang sahod isang resulta ng biyaya at kabaitan ng landowner or yung may-ari ng ubasan. At hindi siya karapat-dapat na tanggapin ito
Dahil para sa kanya, ito ay isang biyaya lamang ng owner ng farm. Ngunit, nakikita ng 12-hour worker, ito yung 12 oras na manggagawa, na ang kanyang sahod bilang ang sahod niya ay resulta ng paggawa niya. May karapatan siya at nararapat siyang makatanggap nito. So makikita natin ang dalawang contrast dito. Na ang isang tao na nagtrabaho ng isang oras, nakatanggap ng 500, umuwi siya na masaya. Yung isang tao na 12 oras na nagtrabaho, umuwi siya nagalit. Kasi nakikita niya na yung may-ari ay hindi patas sa kanyang pagsahod sa mga trabahante niya. Now, ang tanong ngayon, siya ba ay isang masipag na manggagawa? Oo, masipag siya. No question sa kasipagan niya. Siya ba ay tapat na manggagawa? O tapat siya na manggagawa, walang problema. May mali ba sa trabaho niya? Walang mali sa kanyang trabaho. Masipag siya, masunurin sa lahat. Katunayan niya, maaari siya pa yung isang perpektong trabahante na mabuti gumawa ng kanyang tungkulin bilang inupahan na nagtatrabaho. Pero yung problema sa kanya, nakalimutan niya na kagabi nagmakaawa siya sa Panginoon para makatanggap ng biyaya sa Panginoon. Nag-pray siya sa Panginoon, Panginoon, humihingi kami ng biyaya sa iyo. At madali niyang nakalimutan ang kanyang panalangin nung gabi. Na pagkaumaga, kinaumagahan, binigyan siya at yung kanyang panalangin ay ginawan ng pamaraan ng Panginoon na siya maupa ng may-ari ng ubasan. Nakalimutan niya na yung trabaho niya ay isang biyaya ng Panginoon. So ano ba yung leksyon na makukuha natin? Kung ating pag-iisipan, ano ba yung mga bagay na makikita natin na biyaya sa ating buhay? Ano ba yung trabaho natin? Is it because of our goodness? Or is it because of opportunities that God has given to us? But I'm telling you that that worker, yung trabahante na yon, his work is merely by the grace of the farm owner. Kung hindi siya kinuha ng farm owner, hindi siya nakatanggap ng biyaya. Ang problema lang, nakikita niya, kinumpare niya ang kaniyang pagtatrabaho sa isang tao na binigyan ng biyaya ng isang farm owner. And sometimes, you know, we could see a lot of troubles in this world when we tend to compare one to another. When we compare ourselves, when we compare our looks, when we compare our status, when we compare our salary, when we compare our health, and we will see a lot of troubles by comparing ourselves. And that's why this is in Matthew 21:6, it says, "For the kingdom of heaven is like unto a man that was a householder who went out early in the morning to hire laborer into his vineyards." Ano ba yung interpretasyon nito, mga kapatid? Ito ba ay, itong parable na ito, nagpapahiwatig ba na ang mga taong nasa pananampalataya sa loob ng marami ng taon laban sa mga bagong dumating sa simbahan? Is it a contrast of an old, Seventh-day Adventist believers
na andun na sa simbahan, na matagal na matagal na sa pananampalataya, o sa bago lang na mga converted na mga kapatid natin sa simbahan. I think the parable of the vineyard does not point to the length of time, kung ano ba yung kahaba ang pananampalataya mo, yung pagsasamba mo sa Panginoon, yung paniniwala mo, hindi nakabase doon at hindi nakatutok doon yung sabihin natin yung parable. This is not about that. But I would like to say it is about the theme righteousness by faith. Kung yung susuriin, mga kapatid, yung mga parable sa banal na kasulatan ay nakatukoy, for example, sa prodigal son. Kung inyong pag-aralan yung storya ng prodigal son, makikita ninyo ng theme doon ay righteousness by faith. Yung the parable of the publicans, yung the parable of the vineyard workers, the parable of the good Samaritans, you can see the theme in that the righteousness by faith. Now, I would like to bring you to the window. No? Dadalhin ko kayo sa bintana. Ito'y tawag natin bintana spiritual or spiritual na bintana, na makikita natin kung ano tayo. And the first question that I would like to ask, ang inyong trabaho or ang inyong posisyon, resulta ba ng inyong gawa or pinagpaguran nyo ito o isang biyaya galing sa Panginoon? How do you see your work or position? If you are a person in rank, you are an elder, you are a public servant or whatever, is it a result of your work or is it a result of yung pinagpaguran mo, pinagpawisan mo talaga na na-achieve mo yung bagay na yun or position na yun? Or is it an opportunity that God has given you, or it is a grace or biyaya na galing sa Panginoon? Let us check this perspective. Another perspective that I would like to ask from you. Do you see your income? How do you see your income? Ano ba yung pananaw mo sa yung income or yung natatanggap mo na sahod or you know the profit that you are generating if you have some businesses? How do you see your income? Is it a result of work sa inyong gawa o sa inyong shall I say biyaya na ibinigay ng Panginoon? Or is it by grace? How do you see then your existence and your status? Pinagpaguran sa gawa or biyaya? How do you see your mission or ministry? Are you working for it? Or it is a privilege or opportunity God has given to you? Or it is by grace that you are in that particular mission or ministry? And how do you see your salvation? Ano ba yung pananaw natin sa ating kaligtasan? Ito ba ay gawa o biyaya? And I would like to open a perspective to you that ever since this is the problem that the Adventism is facing. Ano yung problema na nakikita natin sa Adventism? Kasi meron tayong issue dito. Yung issue na minsan ang kaligtasan ay pinapatong natin sa kabutihan na ating ginagawa kesa biyaya na ibinigay ng Panginoon. Ang sinabi pa dito, pinagmamalaki ng Seventh-day Adventist sa pangkalahatan ang kayamanan na pinagkaloob na kaalaman sa Biblia. Ito'y nagpapakita sa atin na ang Seventh-day Adventist daw ay binigyan ng mas maraming
kaalaman sa Biblia kaysa ibang mga reliyon sa buong mundo. At ito ay nagiging malaking pribileyo na ibinigay sa atin bilang mga Seventh-day Adventist. At ito, gusto kong ipakita sa inyo, sabi ni Morris Venden, yung comment niya sa Seventh Day, he is also a Seventh-day Adventist, si Morris Venden. Nagsabi siya, na ang Seventh-day Adventist daw are starving for more of Jesus. Ano ba yung kahulugan ng starving for more of Jesus? Para tayong nakukulang, nagugutom tayo sa mensahe ni Kristo. Kasi yung mensahe natin na-focus sa gawa natin. Hindi naman ako nagsasabi na mali yung gawa. Kasi yung gawa, importante. Ang gawa natin bilang mga Seventh-day Adventist at saka yung mga nanampalataya sa kay Kristo, importante. Ngunit sabi niya, mas pinapahalagahan ng mga Seventh-day Adventist yung tema sa paggawa instead of the grace that Jesus Christ has given us on the cross. Ang sabi pa nga niya, our goodness became the center stage of our faith. No? Ang ating kabutihan ay nagiging sentrong yugto ng ating pananampalataya. We see less deserving of God's gift because of this special calling. Nakikita natin ng iba nating kung gaano karapat-dapat sa pagkaloob ng Diyos dahil sa espesyal na pagtawag sa atin. We have a special calling as a Seventh-day Adventist to be good. And that goodness became the center stage of our faith. That instead of elaborating the goodness of Christ's grace on the cross, we show off what is good in us. And that's why there's nothing wrong with our goodness. God expects us to be good. But sometimes we elate more on what we can do rather on what Jesus Christ has done on the cross. May tanong ko nga may tanong natin, how about if we can see in heaven people who are saved, but we know, kilala natin na itong mga tao na ito ay kumakain ng baboy, naninigarilyo, umiinom, tapos nakita natin doon sa langit. Ano yung reaksyon natin? Ako, Seventh-day Adventist ako. Masipag ako, masunurin, sumasali sa lahat ng ministry ng simbahan. How come this man is here in heaven? Sana doon sa lupa, kumain din ako ng bako. Parang ganun. Sasabihin ba natin sa Panginoon na, Panginoon, unfair ito kasi nanging mabuti akong anak doon sa lupa at ngayon makikita ko lang dito sa langit yung mga kapatid natin na hindi nga sumusunod sa inyo, kumakain ng baboy at saka maraming bisyo, ba't andun pa sa langit? Siguro nakikita natin yung parable. Makikita natin yung parable that is applicable to us. We will be happy. I should say we will be happy. It's because, why? Because God has granted to them grace. And according to His judgment, they are recipient of the grace also. It depends upon God whether to save them or not. Another argument that one of the scholars says that Seventh-day Adventist has this pride of grace. No, pride of grace. Because ang biyaya na ibinigay ng Panginoon sa Seventh-day Adventist, masyadong malaki. Ang privilege na ibinigay niya, masyadong malaki. Nung pumunta ako ng mga sa local churches natin, yung mga kapatid natin ay masyadong interested sa mga topiko na, Pastor, pwede mo bang i-discuss sa amin yung Remnant Church? Ano ba yung constitution of Remnant Church? Pastor, pwede ba, who composes the 144,000? How could we prepare for the latter rain? Who are the angels in the Revelation 14? Those we request those topics
because we want to point out that the angels of the Revelation 14 are the Seventh-day Adventists. Tayo ang nagiging sentro ng mensahe sa halip na si Kristo sa biyaya na ibinigay niya doon sa cross. At yung Sabado, yung Sabbath, the Sabbath became the visible boundary symbols of the Seventh-day Adventist. That instead, ano sana yung Sabbath? The Sabbath becomes a mark of being different and right rather than the mark of grace. Instead na sabihin natin, yung Sabbath ay biyaya na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga tauhan o sa kanyang mga followers, ginawa natin na magiging mark of being different rather than the mark of grace. You see, the message also about the Laodicean problem. One of the commentator by the name of Coke, he says that the scripture does not indicate apostasy in the Laodicean. Yung pag-iisip natin sa Laodicean kasi, meron silang problema. Yung Laodicean kasi, yung lukewarmness at saka yung coldness, no? Nagiging, what I mean, the hot and cold mix, nagiging lukewarm. No? Yung interpretation ng mga kapatid, kasi hinahalo yung pananampalataya at saka yung mundo. No? Hinahalo natin. Yung mundo pumapasok sa simbahan. Nagiging mixture of worldliness yung ating pananampalataya. Ngunit sabi ni Coke, sabi niya, hindi ito sign ng apostasy. But rather he says, it is a spiritual self-satisfaction. Ano yung spiritual self-satisfaction? Sinasabi niya, hindi ako gutom, hindi ako pulubi, nakakakita ako, pero yung sabi ng Panginoon, you are blind, naked, unreached. No? So, the Seventh-day Adventist has this key. The key of obedience is the key word to the Adventist traditional. Palagi nating sinasabing pagsunod sa utos ng Panginoon yun ay pinaka-importante na bagay. I don't mean that it is wrong. It is very important. But sometimes we often emphasize so much so that we have neglected the grace of the Lord, which is very important aspect of salvation. But we point forward to the obedience as the basis of our salvation. So, I would like to suggest that when Christians should think in this perspective, no? Yung perspective natin, yung pananaw natin dapat, it should be shaped, and think and act must be shaped on the cross. Dapat tinitignan natin yung sentro ng ating pag-iisip, yung ating pananaw, yung ating contemplation sa ating sarili ay nakafocus lahat sa cross. And pinutunayan ni Kristo na doon sa cross, no? Kung patuloy nating ilagay sa ating pag-iisip ang cross, ang ginawa ni Kristo doon sa cross. Tayo, mga kapatid, ang pananaw natin sa ating kaligtasan at sa ating sariling mga kondisyon ngayon, makikita natin na tayo ay namumuhay lamang sa biyaya at grasya ng Panginoon na ibinigay doon sa cross. I would like to end the message with a story of our experience. I know na I think malapit sa
Pampanga, yung Muraza, sa kabila lang ng Pinatung. There was a time when we went to Muraza. Makikita nyo yung Muraza. It was our observation of the missionaries in Muraza from PFM. Malapit, makikita mo na yung bundok ng Mount Pinatubo. Nung pumunta kami doon, because it is part of our class in church planting. At meron kaming professor, at nasa SSD na siya ngayon, si Dr. Abner Dizon. At doon ipinakita niya kung paano yung mag-work yung mga missionary sa PFM. So dumalaw kami sa 3 missionary doon para pag-aralan yung mga ITAS doon sa Zambales, especially doon sa Muraza. Galing highway papuntang Muraza, malayo. Kasi it took us 3 hours na sumakay dito sa, tinatawag namin to, weapon carrier. Yung nakikita nyong ilog na naging dry na ilog doon. Parang desert na yung kung tignan mo doon. Kasi yung ilog, makikita mo yung maraming lahar doon. O kung makikita nyo, kahit nga nung pumutok yung bulkan, yung sa Pampanga, maraming lahar din. Dito, hanggang ngayon, ito yung sitwasyon ng kanilang lugar. O kung makikita nyo doon. So, kung sumakay ka ng itong cart na to, parang tinatawag namin Carabao FX, no? Aabot ka ng 8 hours. Pero pag lumakad ka lang, aabot ka ng 12 hours. Yun katagal. So, when we went there, we ride in we call that weapon carrier, the Second World War weapon carrier, they said. So, pumunta kami doon. At nang dumating kami sa Muraza, nakita namin yung 3 missionaries of PFM. What is PFM? PFM is Philippine Frontier Mission. They are the PFM missionaries. May 3 dalaga doon na volunteer na missionary. Ang dito sa kaliwa, naka-black, ang pangalan niya si Red from Quezon Province sa Luzon. Ang nasa gitna, ang pangalan niya ay si Sheila. Si Sheila from Negros Occidental, where I come from. At doon din mga Hadinicos nakatira. In La Castillana, katabi lang ng Moises Padilla, doon sa Visayas. At ang dito sa bandang kanan, si Apple Grapes galing Bukidnon. Parang Los Biminda yung 3, kasi Luzon, Visayas, at Mindanao. So anong ginagawa nila doon? Ang ginagawa nila, nagtuturo sila sa community, kumakain sila, parang ITAS na rin silang kumain. Tinuturuan nila kung paano maging hygienic yung mga bata. Minsan nga siguro yung mga missionaries doon, yung baho nila parang magkapareha na rin sa mga ITAS. They teach how to farm. They teach a lot of things as a missionary. And so they stay there for 4 years. Yung contract ng PFM is 4 years. The PFM is, yung alam ko, is a missionary group that is assigned in Luzon. I do not know if PFM is also in the Visayas part at saka sa Mindanao. Pero yung alam ko, PFM. Kasi yung sa South, yung SULADS. Yung 1,000 missionary movement sa buong Pilipinas, no? So buong bansa. So sila yung 3 na naka-assign doon. So mahirap yung buhay doon kasi wala silang CR. Yung one time pumunta ako na nagtanong ako, meron kayong CR dito? Pastor, sorry lang, pero mas malaki yung CR namin. Yung sa likuran doon, merong malaking ilog. Sabi niya, automatic flush doon, no? So maganda naman, mga kapatid, nung nag-CR kami doon, ipipikip yung mata nyo, hindi nyo makikita, wala makikita sa iyo,
kasi nakapikit yung mata mo. So magsi-CR ka doon, automatic flush, no? So ang ganda ng kanilang CR doon. So marami kaming pumunta doon, nagtatawanan kasi hindi kami makapaghanap ng magandang CR. So, masaya naman yung experience namin doon. So, doon, sila nag-mission doon sa mga ITAS. At nung pumunta kami doon, isang assignment namin, kausapin yung mga missionaries kung ano yung kalagayan nila, anong masasabi nila, ano yung condition nila, at ano yung mga bagay-bagay na ma-share niya sa amin para magiging worth na experience din namin at ma-share din namin sa iba. So, noong bago kami umalis, nagsolicit sila mga kapatid ng, kasi wala silang church doon, nagsolicit lang ng pera at nakaipon naman kami ng about 54,000 on that day. Some of the money were just pledges. At saka, ito nga, ipapakita ko sa iyo, yung first nila na tawag namin foot washing. No? Kasi merong, I think, 12 families who decided, not decided, but they were already part of the Seventh-day Adventists. Pero hindi sila nakaranas ng foot washing. So gumawa kami ng foot washing, ganon, nakikita nyo, ang saya-saya nila. Hindi nila alam yung meaning ng foot washing, basta nag-foot washing lang. Siya pa yung nagpupunas ng kanyang sarili. Ganon, yung tubig, parang brown na brown. Totoo talaga tong foot washing. Kasi hinugasan talaga yung dumi sa paa. Tayo nga, mag-foot washing tayo. Naguhugas muna tayo kasi mahihiya tayo na maraming dumi yung paa. Pero sila, makikita mo brown na brown talaga yung paa. Masaya na 3 araw kami andon, 3 gabi kaming nakatulog at tignan nyo ang brown ng tubig ng kanyang basin. At makikita nyo yung bagong kapatid natin doon. Ngunit, ano ba yung mensahe na gusto kong iparating sa inyo based on this experience? I would like to share to you, mga kapatid, sa 3 missionary na ito. Merong isang missionary dito na naka-station na for 6 years doon sa Murasa. At siya ay si Sheila from Negros Occidental, specifically sa La Castellana, Municipality of La Castellana. Naintriga ako sa kanya, mga kapatid, kasi usually the 1,000 missionary movement is only 1 year. But I said, how come nandun na siya first year pa lang? 6 years na. Ang sabi niya, kinausap ko siya ng masinsinan, mga kapatid, at heart to heart na pagkausap sa kanya. Sabi ko, but hanggang ngayon andito ka pa sa Murasa. Sabi, 'di ba, sabi 4 years lang yung PFM. Bakit extended ka na 6 years? Ang sabi niya, Pastor, ito yung nangyari. Yung na-convert ako ng 21 years old, nabaptize ako ng 21 years old. Yung una kong inisip, sabi ko sa Panginoon, Lord, I want to serve you. At ang sabi niya, Lord, ano ba ang pwede kong gawin para sa iyo? At na-touch ako sa kanyang sinabi. At ito din mensahe para sa lahat natin ng mga binata, sa ating mga church members, sa ating mga young people sa loob ng simbahan. Ito yung dapat na unang tanong na ating itatanong. Sa panahon na na-convert tayo, ano ba yung dapat kung magawa para sa Panginoon? Sabi niya, sige, Lord, hindi pa naman siya nakatapos ng kanyang college, 21 years old, sabi niya, Lord, what will I do to serve you? And that is her main question in life.
And she says, maybe I will go to 1,000 missionary movement. And so she went to the 1,000 missionary movement. And when upon entering 1,000 missionary movement, she says, no, this is not the place for me. It doesn't mean there's something wrong with 1,000 missionary movement. No, there's nothing wrong. Pero kulang yung pagsisilbi na ino-offer ng 1,000 missionary para sa kanya. Kasi gusto niya mas mahaba. So, ang ginawa, nakadinig siya ng PFM. At PFM ay may contract na 4 years. Sabi niya, yun, 4 years. Maganda yun. So, at the adjacent of Murasa, she was assigned in one also of the tribe. No? Isang tribo din ng mga Aitas. Hindi doon sa Murasa. After 4 years, umuwi siya sa La Castellana doon sa Negros. And then mga kapatid, sabi niya, bawat gabi, hindi siya makatulog ng mahimbing. Kasi yung panaginip niya, mga mukha ng mga Aitas. Sabi niya, isang buwan ng panaginip niya, Aitas, 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 Aitas. Sabi niya, siguro yung mga Aitas nangangailangan pa sa kanya. So she decided again to return to the PFM missionary. And then she was na-assign siya doon sa Murasa. And she was there already for 2 years. So meron kaming masinsinan na pag-exchange of ideas. Hanggang pumunta kami sa mas personal na tanong sa kanya. Tinanong ko si Sheila. Sheila, how long you will be here in Murasa? Sabi niya, Pastor, I have dedicated to the Lord 10 years of missionary for the Lord. Nagulat ako mga kapatid. Kasi sabi ko, hindi pa ako nakadinig na even the 1,000 missionaries na she will offer 10 years to the Lord. Sabi ko, lalabas ka dito, 31 years old ka na. Yung nag-upisa ka, 21 years old, lalabas ka dito, 31 years old ka na. O ano ba yung future mo? Nakatapos ka na ng college? Sabi niya, hindi pa, Pastor. O may trabaho ka? Sure ka na makakapagtrabaho ka pag lumabas ka dito after 32 years old ka na? Hindi din, Pastor. O, sabi ko, meron ka ng boyfriend. Mag-aasawa ka, siguro mga 28 or something 30. Hindi ko po alam, Pastor. O ano yung future sa buhay mo? Pag magstay ka dito for 10 years, ngayon 6 years, you still have 4 years. Sabi niya, ipinangako ko sa Panginoon, Pastor, na magstay talaga ako. Gagawin ko talaga 10 years at tatapusin ko. So ano na yung future mo? At natouch ako mga kapatid sa kanyang sagot sa akin. Ang sabi niya, ang lahat, Pastor, ay nasa biyaya lang ng Panginoon. Sabi niya, nasa biyaya lang lahat ng Panginoon. And I was so touched with her answer that everything is through the grace of God. And she even says to me, mga kapatid, sabi niya, the grace of the Lord is sufficient for me. Hindi ko alam yung future ko, hindi ko alam yung kinabukasan ko, pero alam ko na marami ang biyaya ng Panginoon para sa akin. Mga kapatid, after 2 years, I have heard, once lang kami nagkita uli, but after 2 years, I have heard na ikinasal siya sa isang fellow missionaries din ng PFM. At I was so happy that with her answer, that she relied upon the grace and the grace of the Lord. Ang lesson na nakuha ko sa kanya, mas nakonsensya ako mga kapatid kasi may sahod ako. Ang pagsiservisyo ko sa Panginoon ay may sahod. Siya wala. O, siguro meron silang stipend, maliit, para lang sa mga sabon, para lang sa kanilang mga pangangailangan. Hindi sufficient, hindi nga pwedeng makapag, gawa ng pamilya, yung sahod, kasi alam ko it's less than 5,000 pesos.
per month. And I know all of you cannot live with 5,000 pesos. But I believe that when she answered me, yung sinagot niya ako, I was so touched. Because I rely so much on the sahod that I receive monthly. But she says, everything is by the grace of the Lord and nothing else. I was so happy, and I'm making her life story, this encounter, an illustration, not to brag her, but to give us an idea that once we receive the grace of the Lord, we serve Him more. Once we receive the grace sufficiently from the Lord, and realizing this kind of window, the perspective of grace of the Lord, we don't count the number of hours. We don't count the number of effort. We don't count the number of sweat. We don't count the number probably of pains that we receive from our effort, because we believe that the grace of the Lord is sufficient for all of us. Mga kapatid, the parable of the vineyard worker, ito ay mensahe ng kaginhawaan para sa atin sa mga taong siguro gipit sa buhay. Ang parable of the vineyard workers ay para sa mga tao na siguro ang iniisip nila mababa yung mga ranggo nila, yung mga posisyon sa buhay, hindi gaanong mahalaga. Ang mga hindi nakakilala, hindi kilala yung mga pangalan nila. Sa mga taong nahihirapan sa buhay, I want to tell you that the grace of the Lord is sufficient for all of you. And we become faithful workers of the Lord, obedient people of the Lord, because we see and perceive that the grace of the Lord is grace or is great for all of us. I would like to turn your attention finally to the greatest unfairness. Ang pinakamalaking unfairness makikita natin sa cross. Si Kristo ay banal. Si Kristo ay walang sala. Si Kristo ay, He is righteous. But He died for you and me. And that is the greatest unfairness. If we just compare ourselves with Him, it's unfair. He could shout to the world, it's unfair. I'm righteous. I'm your creator. But He died on the cross and didn't shout unfairness. But He gladly died for the salvation of you and me. And that's why, mga kapatid, when we are short-sighted, the grace of the Lord, just look through the window of God's grace. May God bless us this Sabbath day, and may the grace of the Lord be abundantly given upon each one of us, that we will be conscious, ating makikita, mga kapatid, na ang biyaya ng Panginoon ay supisyente para sa ating lahat, na ito ay magiging rason na kita ay magiging faithful sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbabalik dito sa mundo. Salamat, and may God bless you. Just look through the window of grace. Thank you so much. Ngayon ko lang napagtanto, kailangan ka sa buhay ko. Naging bulag, di nakita, nariyan ka lang sa aking tabi. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos.
batid ng Diyos. Laging tanong, bakit ako? Pasaning di makayanan. Naging bulag, di nakita. Pasaning ko iyong dala. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawin, ito'y batid ng Diyos. Ngayon ako'y lumalapit, maging gabay sa buhay ko. Mga sala na nagawa, patawarin ako, Diyos. Luha mo'y batid ng Diyos, takot mo'y alam niya rin, hirap mo'y ramdam ng Diyos, kaya lumapit sa Kanya. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawin, ito'y batid ng Diyos. Dakila siyang lubos sa buong sanlibutan, pasakit mo'y papawin, ito'y batid ng Diyos. Shall we pray? We are grateful, O God, for the sufficiency of your grace for each one of us. We would like to say sorry to you that sometimes we miss to see how abundant your grace, how great and marvelous is your work on the cross, that you have poured out your blood and had given your life so that there is a luxury of grace that we will be receiving to you day by day. And we are short-sighted of that, O God, and help us to see it, so that in our daily walk, we recognize you as the source of everything, the source of our status, income, or whatever. That in all our doings, O God, we must recognize you as the giver of everything, and so much so with your grace. Thank you for this wonderful fellowship that we have had together with our brethren. Accept, O God, our simple worship and adoration and giving you honor. Thank you for your presence in the midst of us. In Jesus' name we pray. Amen.